What is up you guys? It is the Updated Weeb at sa video na ito ay pag-uusapan natin ang tungkol sa Jujutsu Kaisen Chapter 249 Official Translation Scans. Ngayon kung napanood nyo na ang ating spoiler and leaks review, huwag kayong mag-alala dahil dito natin i-confirm ang bawat details at dito masasagot ang lahat ng mga katanungan nyo tungkol sa previous video. Kaya naman huwag na nating patagalin pa at mag-proceed na tayo sa talakayan. Makakabalik tayo ngayon sa scene kung saan pinatay or pinutol nga nitong si Yuta Okkotsu ang ulo or ang leeg nitong si Kenjaku. Pero tulad nga ng inaakala natin, hindi pa patay si Kenjaku dahil si Kenjaku ay ang brain or ang utak na nasa katawan lamang ni Geto Suguru. It's as if pinutol niya ang vessel nito pero si Kenjaku ay buhay pa rin. Pero dahil nga naputol lang mga nerves na nakakonekta mula sa kanyang katawan papunta sa kanyang ulo ay hindi niya na maigalaw ang kanyang separate na katawan pero nakakapagsalita pa rin siya. Ngayon sa pamamagitan ng kanyang curse technique or ang curse technique na kanyang vessel na si Geto ay nagawa niyang maitakas ang kanyang ulo temporarily mula kay Yuta Okkotsu. At this very same time, ang lahat ng mga nakuha pa na cursed spirit nitong si Kenjaku ay nagsimula ng mag-alpasan mula sa kanyang katawan dahil nabanggit na din nga sa kanilang plano na magiging napakalaking parte ito ng pagpatay nila kay Kenjaku dahil magiging out of control ang lahat ng mga cursed spirit na nasa kamay niya. Luckily, kasama palagi ni Yuta si Rika na ang humandel naman sa lahat ng nakawalang mga cursed spirit habang si Yuta naman ay patuloy pa ring sinisiguradong mapapatay niya si Kenjaku. Nang dahil sa kaguluhang ito ay nagkaroon ng tsansa si Kenjaku na mag-add ng panibagong rule na ang paglilipat nga ng otoridad ng pag-conduct ng merging kay Megumi Fushiguro. Megumi Fushiguro na ang kumukontrol ngayon ay itong si Sukuna. Therefore, it's as if an indirect na paglilipat ng authority kay Sukuna na i-conduct ang merging. Meron din tayong mapapansin na para bang isang womb na nakahalo sa cursed spirits nitong si Kenjaku. At kung papansinin mabuti, ito ay ang para bang minimized na version ni Tengen. At nang dahil na nga sa nilipat na ni Kenjaku ang otoridad na i-conduct ang merging kay Sukuna, nawala na sa kanyang kamay itong si Tengen at lumipad ito ng napakabilis papunta sa Shinjuku kung saan naroroon si Ryomen Sukuna at ito nang nag-e-explain kung anong maliwanag na bagay na umappear sa previous chapter at kinain nitong si Sukuna. Yun dahil nga nakagawa na ng paraan si Kenjaku para may execute ang kanyang final plan or final resort or let's just say backup plan dahil nga hindi niya inaasahan na mapapatay siya ng ganito. Sinigurado na ni Yuta Okkotsu ang pagpatay sa kanya sa pamamagitan ng pagtusok sa kanyang noo. Hindi na makakatakas dito si Kenjaku for sure dahil ang utak niya ay nasa parteng ito ng stitches at siguradong tinamaan siya directly ng katana ni Yuta. Nag-appear din si Takaba sa chapter na ito pero hindi siya gumalaw, walang kahit na anong nangyari or movement or pagsalita mula sa kanya. So maybe meron pa talagang gagampanan si Takaba tulad na lamang ang theory natin na pagbuhay muli kay Gojo Satoru. Magbabalik tayo ngayon sa Shinjuku kung saan magkaharap na si Yuta, si Sukuna at si Rika. Dito ay para bang nag-aalinlangan pa itong si Yuta dahil sinisisi niya ang kanyang sarili. Dahil iniisip niya na kung tinulungan niya lamang sana si Higuruma, si Yuji at ang iba pang mga miyembro ng Jujutsu Tech para labanan si Sukuna baka na-ensure na nila ang pagpatay dito sa pamamagitan ng Executioner Sword. Pero dahil nga sa kanyang sariling desisyon na ang patayin si Kenjaku sa pamamagitan ng kanyang sariling mga kamay, para bang naisip niya na napaka-selfish ng kanyang desisyon na naghantong sa pagkamatay ni Higuruma at sa pagbaba ng tsansa nilang mapatay ang King of Curses. Pero naisip din niya na kung sakaling si Maki nga ang ipinadala nila para patayin si Kenjaku, baka mahirapan naman si Maki na i-handle ang lahat ng mga nakakawalang cursed spirit mula dito. Dahil si Rika lang naman ang naging susi kung paano nila na-wipe out ng ganun kadali ang napakadaming cursed spirit at kung hindi nila yun magagawa, pwedeng maulit ang insidente sa Shibuya na nag-cause ng napakadaming pagkamatay ng mga sibilyan. Bigla na lamang gumamit ng flash step itong si Yuta Okkotsu habang ginagamit ang katawan nitong si Rika as a blind spot para tusukin itong si Sukuna. Subalit nalaman ni Sukuna ang kanilang plano na salag niya to gamit lamang kanyang kamay kaya naman hindi nakagalaw itong si Yuta. Observation, napansin itong si Yuta na binabalutan ni Sukuna ang kanyang katawan ng mga refined or para bang mga pinong slashes to the point na nakapag-create ito ng para bang mga blade ng chainsaw na ginamit niya para pigilan ang blade ni Yuta dahil napansin ni Yuta na hindi nagkakaroon ng direct contact sa kamay ni Sukuna at ng kanyang katana. Dahil dito, pinili ni Yuta na bitawan ng kanyang katana at pinaatake naman niya si Rika mula sa likod. Napumukaw naman sa atensyon nitong si Sukuna habang pinipigilan si Rika ay nag-counter-attack naman nitong si Yuta sa pagsuntok sa isa pang bibig na nasa may parteng tiyan nitong si Sukuna. Naramdaman naman ni Sukuna ang sakit mula sa ginawang atake ni Yuta at napilitan siyang bitawan ng katana nito. Agad na binawi ni Yuta ang katanang binitawan ni Sukuna at nag-attempt na hiwain si Sukuna subalit na dodge niya yun easily. And there you go, nagbabalik na tayo sa Jump Kaisen kung saan
unahan pinagtulungan ni Yuta at nitong si Rika si Sukuna sa paglalaban. Subalit dahil nga alam naman nating napakataas din ng abilidad ni Sukuna pagdating sa close quarters hand-to-hand combat ay nagawa niyang masabay ng dalawang ito. Na to mention, 4 din ang braso ni Sukuna, 4 ang kanyang mata at 2 din ang kanyang bibig kaya kaya niyang sabay ng dalawang ito. Maging sa parteng ito ng laban ay nag-iisip pa rin si Yuta at sinisisi ang kanyang sarili kaya napagdesisyonan niya na gawin na ang lahat at ibigay na ang kanyang all sa pakikipaglaban kay Sukuna at huwag nang patagalin pa ito. Agad niyang ginamit ang kanyang domain expansion na ikinagulat ni Ryomen Sukuna. Nailatag ito ni Yuta ng napakabilis kaya hindi na nagawang tumakas pa ni Sukuna sa kanyang ginawang barrier technique na tinatawag niyang True Love. Si Sukuna naman dahil nga meron din siyang napakabilis na reaction time ay ginamit niya agad ang Hollow Wicker Basket. If you do not know yet, ang Hollow Wicker Basket ay para bang nagsisilbing isang counter sa domain expansion. Not literally pero as you know nga karamihan sa mga domain expansions ay may sure hit effect at ang sure hit effect na yun ang kinaka-counter ng Hollow Wicker Basket para hindi ito maging effective sa kanilang kalaban. Subalit bago pa man lamang completely ma-deploy ni Sukuna ang kanyang Hollow Wicker Basket ay nakadampot si Yuta Okkotsu ng isa sa mga katana sa loob ng kanyang domain at ginamit yon kay Ryomen Sukuna habang dinedeploy ang curse technique ni Uro Takako na ang Thin Ice Breaker. Pamamagitan ng ataking ito ay tumalisik si Sukuna ng napakalayo sa sobrang lakas ng impact habang nagtatamo ng napakatinding sugat sa muka. Ang pinakaunang tunay na damage na na-intake niya all throughout this time mula nang makapag-transform siya papunta sa kanyang original form dahil nakita naman natin na walang nagawa si Higuruma, walang nagawa si Kashimo Hajime, walang nagawa ang buong Jujutsu Tech sa kanya at si Yuta pa lamang nakapag-inflict sa kanya ng sugat. Kung naisip nyo ano ang mga katana na ito na nasa loob ng domain expansion ni Yuta, hindi pa to confirmed pero nasabi na sa loob ng domain expansion ni Yuta ay kaya niyang gamitin ang lahat ng mga nakopya niyang technique unlimitedly. Meaning kapag nasa labas siya ng kanyang domain or kapag under normal circumstances ay may limit ang pagkopya niya at paggamit ng curse technique ng ibang mga sorcerer. Pero habang nasa loob siya ng kanyang domain expansion na ito ay magagamit niya yon unlimitedly, maaring sa pamamagitan ng pagdampot ng bawat katana na nasa loob habang unti-unting nagdi-disintegrate ang katana na ginamit niya para gamitin ang Thin Ice Breaker. Pero hindi naman yun big deal dahil kung papansinin nyo, napakadami ng katana sa loob ng kanyang barrier technique. It's as if ito ang unlimited blade works ni Archer at ni Shiro. Ngayon may nakita akong napakaraming pagtatanong kung bakit nalaman ni Ryomen Sukuna ang tungkol sa kanilang plano gayong wala na nga si Megumi Fushiguro nang buuin nila ang plano laban kay Sukuna. Sa palagay ko nabanggit na ni Yuta Okkotsu at ni Yuji Itadori ang tungkol sa kanilang newfound techniques or ang mga gist or explanation sa kabila ng mga sekreto sa kanilang curse technique especially ni Yuta Okkotsu. At sa pamamagitan ng ideyang yun ay pinagtagpi-tagpi ni Sukuna ang paggamit nila ng kanilang abilidad para malaman kung anong susunod nilang gagawin. Gagamitin ni Yuta Okkotsu ang lahat ng kanyang curse technique unlimitedly para ma-seal si Ryomen Sukuna. Actually, hindi naman literal na isisil nila si Ryomen Sukuna pero i-occupy nila ang kanyang kamay sa pamamagitan ng pagpipilit sa kanya na gumamit ng Hollow Wicker Basket para hindi niya tamuhin ang lahat ng gagawing spam ng atake ni Yuta Okkotsu. Habang si Yuji Itadori naman ang maglaland ng final blow. And also here it is confirmed na tama ang ating theory na ang curse technique nitong si Yuji Itadori ay may kinalaman sa pagdi-disturb ng soul ng kanyang kalaban sa pamamagitan ng kanyang mga suntok. Sa pamamagitan ng technique na ito ni Yuji ay binabalak nilang i-tear apart ang soul ni Sukuna mula sa katawan ni Megumi Fushiguro. Therefore, makakaligtas si Megumi Fushiguro at mapapatay nila si Ryomen Sukuna or pwedeng isil nila ito. At I think hindi papayag si Yuji na isil lamang nila si Sukuna dahil napakatindi na ng grudge niya dito at siya mismo ang nagsabi na gagawin niyang lahat para mapatay ang King of Curses. Pero dito na nagtatapos ang kwento habang sinasabi ni Ryomen Sukuna na finally nahanap na ni Yuji ang kanyang role sa isang nakaka-insultong tono. Bakit hindi na lamang ilatag ni Sukuna ang kanyang sariling domain expansion ng Malevolent Shrine? Hindi pa nare-recover ni Ryomen Sukuna ang kanyang original output na talagang nagpapakita lamang na nagtamo siya ng napakatinding damage mula sa nangyaring laban sa kanila ni Gojo Satoru to the point na maging ang kanyang sariling utak ay hindi niya pa nare-recover fully. Pero yun din ang kinatatakutan ni Yuta kaya as long as possible gusto nilang mapatay agad si Ryomen Sukuna. But I think yun na lamang ang lahat para sa video na ito. Kung nakarating ka sa huling parteng ito ng video, surely you had a great time kaya mag-iwan ka na ng like, subscribe at i-ring mo na din ang bell button. Also, don't forget na i-follow ang ating secondary channel sa pangalang WeebPH dahil doon natin i-upload ang iba pang mga series na i-add natin sa ating reviews. And again, it is The Updated Weeb and I'll see you on the next one.